siguro hanapan din natin ng programa itong mga organisasyon na to. Itong mga mambabatas, kung sakali man sila involved, no? Hanapan natin ng programa, paano nila, o kung sino pa yung mga organisasyon na ibinibigay natin naman yung datos na ito po ay galing sa ganitong paaralan, galing po sa ganitong organisasyon. Siguro hanapan po natin din sila ng programa na maiwasan po na kung hindi man sila involved, pero gawan din natin ng programa na paano sila maiwasan na mapunta sa isang armadong pakikipaga. Correct. Mainit ngayon ang maniobra ng CPP party list representative sa loob ng Kongreso para harangin o i-delay ang budget ng defense, including ng ating armed forces. Sana dyan yung state terrorism doon, NTFL ka. At sinasabi ni Raul Manuel ng kabataan na party list ng CPP, NPA, NDF na ang mga army ay walang naitulong ito, kundi mga karahasan lang. At sinita siya ni Secretary of Defense Gibo Chodoro, saan mo nakuha ang mga datos mo para sabihin mo na walang naitutulong ito mga civilian active auxiliary forces, yung territorial defense budget, binubusisi nila, at para bagang walang karapatan daw ang Armed Forces of the Philippines, hindi lang ang Philippine Army, na mabigyan ng kaakibat na budget sapagkat tayo daw ay kaakibat ng expansion ng Estados Unidos sa kanilang base militar sa Pilipinas. Now, sir, bilang Armed Forces of the Philippines, ano pong pagtingin ninyo sa ganitong mga maniobrang i-associate tayo doon sa EDCA as expansion daw ito, sabi ng kamatayan party list nila sa Kongreso, kaya nila kino-question saan mapupunta mga budget ng defense, baka itayo lang ito ng EDCA at gamitin lang ang mga sundalo natin bilang pangseguridad sa military expansion operations sa Pilipinas ng Estados Unidos. Your reaction to that, Colonel Trinidad? Alam mo ka, Eric, natawa ako dun sa sinabi mo kanina. Siguro naman ka, Eric, sa ating mga datos na naipapakita dito, yung ating trust rating ng ating mga kababayan sa kanilang armed forces ay napakataas. Kami po yung nagpapasalamat. Lubos po na kami nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa inyong kasunduluhan. Tama. Yung po yung totoong boses ng ating mamamayan, nagpapahayag ng kanilang full support sa ating armed forces. Now, I learned, ka-Eric, that itong budget hearing na i-schedule natin, no, ito isa pamamaraan din, no, na kung saan ang ating mga mambabatas ay magkaroon ng pagkakataon na maipahayag yung kanilang mga obserbasyon. Maganda rin po yung ganong sistema ng ating demokrasya, no, na masagot po natin kung ano po yung mga kanilang katanungan. At nakita niyo naman po siguro kung paano po nasagot ng ating butihing Secretary of National Defense. Ang lahat, punto po. No? Ang lahat ng mga pagkukulang o ano yung gusto nilang maliwanagan ay naipaliwanag naman po ng mabuti at maayos lang po ang pagpapaliwanag ng ating butihing Secretary ng National Defense. So I think ang sa amin dito, ka-Eric, we respect yung kanilang views, no, at mas maganda yan para mas napapaliwanagan po natin ang ating mga mamamayan kung ano po talaga po ang totoo, no, at hindi yung haka-hanga lang na sinasabi mo nga datos. Sasagutin din po yan at nasagot naman po ng maayos para po yung mabagyan din kami pagkakataon may paliwanag. Ito po yung napakagandang oportunidad na may paliwanag natin kung ano po ba ang purpose sa budget, kung sabihin natin kailangan po diplomasya po, andyan po yung political will din po ng ating Pangulo. At the same time po, ang ating seguridad ng ating bansa ay kasama. Ang development po ng ating bansa, ang economic development is important at it is supported by our national security consciousness to include, to protect for our territorial defense. Claro. So, I think it's very clear naman po yan, kaya rin. Kaya malinaw, no? Na thank you, sir. at least nabigyan linaw, nakatulong pa ang isang kongresista para mabigyan linaw ang trabaho ng ating Philippine Army, diba? Naromog siya doon. Pero gusto ko lang din po ibahagi, Colonel, na sa kabila ng pagbaliktad ng dalawang aktivista ko, no, umani po tayo ng marami sa ating mga kababayan patungkol sa ginawa nilang negative. Akala nila magkakaroon sila ng propaganda sa taong bayan, maniniwala sa kanila. Dahil maraming makikisimpatya. Ano po masasabi ninyo? Baliktad ang nangyari. Nabaliktad po ang nangyari. Parang yung kanilang pinaplano ay hindi ganon ang kanilang nasawi sila sa kanilang planong propaganda. Ano po masabi ninyo kabilang po sa mga taong bayan
At bumabaha nga ng message na sila, natutuwa rin tayo ka, Eric, na marami na sa ating mga Pilipino ang talaga namang naliwanagan na kung ano yung mga ginagawang propaganda ng CPP-NPA. Ano po masabi niyo dito? Your insights on that, Colonel Trinidad. Brother Franco, kaya Rick, and Miss Ina, no, siguro magiging, baka magulat kayo sa sasabihin ko, no. Unang-una po ako po nalulungkot, personally, doon sa mga pangyayari na yun, na kung saan hindi po natin naisalba itong dalawang kababaihan. correct, yeah. So, Agree. pero malaki pa rin po ang tiwala namin sa ating gobyerno, sa ating mga sundalo sa ground, no, na tama at nasa katotohanan ng kanilang sinusundan, no, pagbibigay ng serbisyo. Yung sinasabi nating propaganda, Brother Franco, narrative to narrative, no, bahalang tao, may mga ebidensya. Sabi po ng ating punong general, si Lieutenant General Roy M. Galido, na may karapatan sila mag-file ng kaso at sa tamang forum po natin idaan. Yep. No? Doon po tayo sa tamang forum na hindi po puro propaganda. Kung sinasabing po, patunayan po, ikaso po ninyo. At willing din po tayo sumagot. At para maipahayag din po natin, ano po yung mga ating mga ebidensya. No? Aside from that, naalala ko lang, masakit sa loob ko, ka Eric, no, Yes, Miss sir. Ina and Brother Franco, yung presensya ng magulang Oo. Yeah. ni Jed Tamano. Tamano. Nandun nga. Alam mo, during sa report nung natanggap namin, ando doon sila, inanyayaan sa pag-surrender ng kanilang anak, and then kasama rin po sila doon sa pagpirma ng kanilang sinumpaang salaysay Yes. sa harapan po ng Public Attorney's Office. No? At nakita po nung magulang na masaya po yung kanyang anak at pati si Jonila na rin, no? Na parang hindi nila lubos maisip na sila din po mismo ay niloko ng itong mga bata, lalo na ng kanyang anak. Tama. Masakit po na nasasaktan lang po tayo sa ganung nakikita nating sitwasyon na ang anak ay kaya nang gawin ito sa kanyang mga magulang. No? At sana po hindi tumutuloy at hindi po ma-experience ng mga ibang pamilya na iwasan na po nilang recruitment sa ating mga kabataan. Tama. Para sa ating kinabukasan naman. Tama. And pahabol pa rin nga ka Eric, no? Great, sir. During sa interview kasi gusto ko sanang batiin si Jed Tamano ng happy birthday. Ay, birthday. Birthday niya pala. Today. She's turning 22. Batang- Narinig ko lang to sa isang panayam doon sa amain ni Jed Tamano, doon sa isang stasyon, na nabanggit niya ang birthday ata is this September 22. She's turning 22. I hope I'm correct, no? So gusto ko lang ipaabot yung still ng pagbati and sana maliwanagan ang kanyang pag-isip. Yes. At sana tigilan na ng kanyang maisip niya talaga kung gaano siya kamahal ng kanyang pamilya at na ating mga mamayan at bumalik na, no, sa lingap ng ating mga kababayan na mabuhay ng mapayapa. Tama. Thank you, Colonel. May ipahabol ako, Colonel. What if lang, biglang nauntog tong dalawang kabataan and then na-realize talaga nila no, na gusto na uli nilang kumbaga bawiin, no, talagang umamin na kung ano yung nangyari. At ayun, maghihingi uli sila ng patawad at magbabalik loob uli sila sa pamahalan. To what extent can the government forgive? Lalo na po Yes. para sa isang sundalo, Colonel. Alam mo, Miss Ina, yan yung sinabi namin kanina. Masakit man para sa isang sundalo sa ganung mga pangyayari. Pero kailangan po namin pagpatuloy ang pagbibigay ng tunay na serbisyo sa ating mamamayan towards na makamit po natin ang tunay na kapayapaan at pagunlad ng ating bayan. Hindi po balakid yon. Sabi po nga nila, kaya nating patawarin. Pero meron kakaroon po tayong mga proseso. Yes. Titignan pa rin po natin yan. But I think the Philippine Army can always accept them because at least po meron tayong isasalba ng mga kabataan natin sa ganitong sitwasyon. Klaro. Colonel. Colonel Trinidad, natutuwa po ang mga kababayan natin the way you explained how professional Yes. and open-minded ang ating pamunuan at mga commanders and officers ng Philippine Army na tanggapin pa rin ang mga kagaya nila Jonela at Jed in Despite- case na sila'y magtiwala muli at lumapit sa pamahalaan at mawala yung lason ng intervensyon ng mga organisasyon na ngayon ay kumokontrol sa kanila. Like itong sina Arlene Brosas ng Gabriela NPA Lovers Party List ito at saka sila Sarate na walang ibang ginawa kundi consistent, Colonel Trinidad. With observations coming from our netizens, Brother Franco, Miss Ina, sila din dalawa at ang iba pa nilang kasama sa party list nila ang nag-udyok sa mga bata
na wag bumalik sa pamilya nila, lalo na sa anak ni Mrs. Lucena. Na panahon na yun, umiiyak ang nanay din sa Senado at nasaksihan mo rin ito, Colonel Trinidad, ng buong bayan habang ang kanyang anak hawak ni Zarate, nila Brosas, doon sa lower house, sa Batasang Pambansa, ay hindi man lang inihatid ang bata para mag-reunite sa kanyang nanay na si Mrs. Isay Lucena. Similarly, ito rin ang ginawa ni Brosas at ni Zarate at ng mga kagaya nila, ipinaghiwalay nila si Jed Tamano at si Junila Castro sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. At alam natin, Colonel Trinidad, hindi na kami magpatumpik-tumpik. Si Josephine Ann Lapira, Yes. na namatay sa enkwentro sa labanan sa Nasugbu, Batangas, was Gabriela Youth, a very promising young scholar ng gobyerno natin sa UP Manila. Ang organisasyon na nag-recruit sa kanya, organisasyon na pinamumunuan ni Arlene Brosas at naging NPA ito. We hope tamaan din ang konsyensya at damdamin bilang nanay, kung nanay ito si Brosas, at mga magulang din sila, si Zarate, na huwag mangyari sa kanilang ganito ang sasapitin ng mga anak nilang nalalason ng radikal na ideolohiyang papunta sa armado at pagkawasak na buhay ng mga anak. We understand how perfectly you expressed the professional sympathy and sincerity of the position ng Philippine Army regarding this particular case, Colonel Trinidad. Thank you, Colonel. Maraming salamat, Ka Eric. Sana banggit mo na yan. Gusto ko sanang dagdagan na aking pahayag. Yes. Na siguro it's about time that pag may mga ganito natin, hindi natin maisa sa buo ng isang organisasyon. Siguro hanapan din natin ng programa itong mga organisasyon na to. Itong mga mambabatas, kung sakali man sila involved, no? Hanapan natin ng programa, paano nila, o kung sino pa yung mga organisasyon na ibinibigay natin naman yung datos na ito po ay galing sa ganitong paaralan, galing po sa ganitong organisasyon. Siguro hanapan po natin din sila ng programa na maiwasan po na kung hindi man sila involved, pero gawan din natin ng programa na paano sila maiwasan na mapunta sa isang armadong pakikipaga. Correct. Na kung saan sila po ay namamatay, no, sa pakikipag-engkwentro sa ating mga kasundulan. Kasi para sa amin po mga sundalo, masakit po namin makita na ang aming mga nakakalaban sa kabundukan ay mga kabataan. Yes. At kami po ay nalulungkot na kung kami po ay kumitil ng buhay ng isang kabataan. Yes. Yun lang po sana sa... Tama. Ang maisasuggest ko siguro, Ka Eric, no? Tama yun. Pwede natin pagtuunan na pansin to. Tama yun, sir. How would Gabriela, kabataan, teachers, bayan muna, would commit themselves Agree. to prevent the youth and students, ang mga kabataan na maging armado, if indeed they say that they are not involved in the CPP and PNF, then do your share that you will prevent itong kabataan na mapunta sa armado kung totoong hindi kayo nagre-recruit in behalf of the CPP and PNF. That's a very good idea na inilatag ni Colonel Trinidad in behalf of the Philippine Army.